Day 19 ng krisis sa Zamboanga, muling nagkasagupa ang puwersa ng gobyerno at mga natitirang miyembro ng rebeldeng MNLF na pinangungunahan ni Commander Ustad Xavier Malik. Kakaunti na lang daw ang natira sa grupo ni Malik at sugatan din daw ito ayon sa Armed Forces of the Philippines. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang clearing operations na isinasagawa ng mga puwersa ng gobyerno. Live mula sa Zamboanga City, may report si Rafi Timan. Rafi? Jessica, hanggang ngayon bago magtakip silim ay nakakarinig pa rin tayo ng panakanakang putukan kasunod ng matinding bakbakan kaninang tanghali. Ito ay sa gitna ng pahayag ng militar na malaking bahagi na ng hot zone o conflict area ang ligtas na mula sa mga rebelde. Tumulak sa isang coastal barangay ang GMA News team dahil sa balitang na-recover ng Marines ang isang labi ng mga rebeldeng MNLF. Doon na kami naabutan ng putukan. Maya-maya pa, natanggap ng mga kasama naming sundalo ang isang tawag sa radyo. Magpapaputok daw ng machine gun ng mga tropa na nasa unahan namin. Kaya po kayo ng konti kasi mag-pick up sa akin. Hindi tayo yung target pero dito yung direksyon ng putok. Halos 20 minuto ring tumagal ang palitan ng putok. Ang 11 katawan ng mga rebeldeng sinadya namin hindi na ilabas dahil sa bakbakan. Pasado alas 3 ng hapon ng muling umalingaw-ngaw ang panakanakang putukan. Dumating pa ang karagdagang tropa ng Marines kasama ang Naval Special Operations Unit. May mga dumating ding Marines sa dagat na sakop ng Barangay Santa Barbara at Rio Hondo, pati ng mga grupo ng sundalo at elite force ng PNP. Kasunod yan ang pagkalat ng isang text message kagabi na magsasagawa ng last stand ngayong araw ang natitirang MNLF fighters sa pangunguna ni Ustad Xavier Malik. Di nagtagal matapos pumasok ang puwersa ng gobyerno, nagsimula na ang nakabibinging putukan. Dinig ito hanggang sa dalampasigan ng Rio Hondo. Nang tumahimik ang paligid, namata namin ang helicopter ng Philippine Air Force, tila pinag-aaralan ang resulta ng ginawang opensiba. Sa karagatan, wala ring humpayang paraot parito ng mga attack boats ng Philippine Navy. Si MNLF Commander Ustad Xavier Malik na nagkukuta raw sa lugar, patuloy pa rin tinutugi sa clearing operations. Sa ngayon, ang kinakandak natin ay clearing operations. Hindi lamang isang lugar, kundi madaming lugar tayong pinupuntahan upang alamin kung saan posibleng meron pang remnant sa MNLF Miswari faction. Sabi ng AFP, unti-unti na raw nilang nasusukob ang pinagkakampuhan ni Xavier Malik. Iniisa-isa na nga nilang posibleng pagtaguan ng kanyang grupo. Ang ina-address natin na lang ay yung mga iilan na lang natitirang mga MNLF Miswari faction fighters. At yan ang subject ng ating clearing operation. Umaasa raw silang malapit ng matuldukan ng krisis dahil may impormasyong may tama na ang MNLF commander. Ayon dun sa revelasyon ng isa sa mga kasamahan niya, meron di umano itong sugat sa kanyang kamay, ngunit wala ni isang sa mga kasamahan naming mga sundalo ang nakakita sa kanya, nagkaroon ng sighting sa kanya. Jessica, ngayong gabi ay namata natin ang mga tropang nakita nating pumasok kaninang tanghali sa conflict area. Kasama nila ang ilang sasakyan ng punerarya. Ayon sa mga sundalong ating nakausap, ay may na-recover na bangkay ang mga sundalo ng mga pinaginalaang mga miyembro ng MNLF Miswari faction. At inaasahan ng mga otoridad, Jessica, na marami pang marirecover na bangkay, lalo na sa may bandang Bakawan na naging sentro ng operasyon nitong mga nakaraang araw. Jessica? Okay, Rafi, hindi naman sa nagdududa tayo dun sa kakayahan at yung pagsusumikap ng mga sundalo na tapusin na itong problemang ito. No? Pero kasi ilang araw na rin sinasabi ang clearing operations. Gaano pa rin ba kahirap itong kanilang pinagdadaanan ngayon? Mula kasi, Jessica, nitong nakaraang mahigit 2 linggo ay urban warfare nagaganap. Pero ngayon ay napunta na ito sa mga Bakawan. So ito ay halos jungle warfare na rin nangyayari. Napakahirap para sa mga tropa ng militar na basta-basta pasukin na lamang itong lugar na ito dahil nga masukal at delikado pa rin kapag meron pang mga natirang mga snipers o mga miyembro ng MNLF Miswari Group sa mga lugar na ito. Kung kaya talagang kung maingat sila dito sa may urban area ay ganun din sila kaingat
dito sa may mga bakawan na Jessica. Okay, pero hindi ba ang mga Marines at ang mga sundalo nating Army, mas trained sila sa jungle warfare? Doon sa urban guerrilla warfare sila. Ang alam ko dyan, ang may expertise niyan, yung PNP, yung SAF, hindi ba? Yes, Jessica, yung mga sumabak dito sa may urban area ay itong Light Reaction Company at itong mga Special Action Force ng PNP. At nung mapunta na yung direksyon nitong labanan dito sa may Bakawan, ay dito naman pumasok yung Naval Operations Group at itong mga SWAG ng Philippine Navy. At ito na ngayon naging maaksyong mga eksenang nakita natin itong mga nakaraang 2 araw. At nakita rin natin yung mga bangka na nitong mga Marines na pumapasok na dito sa may Bakawan. Pero again, talagang napaka-delikado pa rin para sa mga sundalo dahil napakalawak nitong Bakawan na ito at pwedeng pagtaguan nitong mga rebelde, Jessica. Okay, nasaan na si Malik at ilan na lang ba ang natitira niyang tauhan? Kasi araw-araw may estimate tayo. As of today, ano ang estimate ng AFP? Sa ngayon, Jessica, ay talagang yung estimate ay nasa around core group pa lang na nasa 20 or 30 itong kasama daw ni Javier Malik. Pero yung exact na bilang ay hindi pa masabi sa atin ng mga otoridad. At ang nabanggit lang sa atin ng mga sundalong atin nakausap ay mga nare-recover nila ng mga bangkay dito sa may lugar ng Bakawan. Dito sa may Talon-Talon area ay may mga na-recover silang 11 at kaninang ngayong gabi ay nakita nga natin yung sasakyan ng isang funeral parlor na may dala-dala na mga bangkay. At hindi natin mabilang at hindi rin naman sinasabi sa atin kung ilan yung dalang bangkay nitong sasakyan na ito. So mag-rely na lamang sila, Jessica, sa body count kung ilan talaga yung mga nadali na MNLF Miswari faction dito sa may Bakawan. Pero yung tanong, nasaan ba si Malik? Talagang yan pa rin ang hindi masagot sa atin ng militar, Jessica. Okay, at ang isa pang tanong, hanggang kailan pa ito? Kasi day 19 na ito, no? Magtatatlong linggo na, Rafi. Yes, Jessica, at yun nga rin ang ating tinatanong. Pero kung indikasyon lamang itong mga nakikita nating obserbasyon dito sa may ground zero o yung hot zone nitong mga nakaraang mahigit 2 linggo, magtatlong na. May mga nakita na tayo, Jessica, ng mga snipers dito sa mga matataas na posisyon na mga gusali at lumalabas na sila, nagpapakita na, lumilinga-linga na. So itong indikasyon lamang na medyo clear na yung kanilang mga area at wala na silang takot na mga counter-snipers mula sa mga rebelde. So talagang ang concentration na lamang ay dito nga sa may Bakawan at mga kalapit na fish pond. Medyo malawak ito, Jessica, at talagang hindi po pwedeng basta-basta pasukin. Nakukwento sa atin, Jessica, ng mga taga rito na talagang matutulis yung mga Bakawan sa lugar na ito at kahit sila ng mga residente rito, hindi talaga nakaka-penetrate sa loob. So ito yung area of operation ngayon ng militar at inaasahan natin ngayong gabi, Jessica, ay magpapatuloy yung kanilang operasyon. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan sa Zamboanga Rafi Team.